Inihanda ng assassin ang kanyang sniper rifle at maingat na tinutok ang target na hindi kalayuan. Ang target ay nagsasalita sa harap ng maraming tao. Nang masigurado ang tiyempo, pinaputok niya ang baril. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang lumingon ang target kaya naiwasan ang bala. Nabigo ang unang putok. Habang naghahanda ang assassin na bumaril muli, bigla na lamang tinamaan ng isa pang bala ang target mula sa ibang direksyon. Bumagsak ito sa lupa at naligo sa sariling dugo. Agad na nagkagulo ang mga tao sa paligid. Doon napagtanto ng assassin na may ibang bumaril at may balak siyang ipahamak. May isang taong gustong i-frame siya. Mabilis niyang inimpeke ang kanyang baril at naghanda ng umalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makatakas, biglang dumating ang grupo ng mga pulis. Walang paliwanag at walang babala, agad nila siyang pinaputukan hanggang sa mamatay. Matapos makumpirma na wala na siyang buhay, pinaalis ng hepe ng pulisya ang kanyang mga tauhan gamit ang isang dahilan. Nang makaalis ang lahat, naglabas siya ng isang maliit na bote at nagtanim ng kaparehong basyo ng bala sa lugar upang mas lalo pang idiin ang kasalanan sa assassin. Samantala, ang tunay na salarin ay nakihalo na sa mga tao at tahimik na umalis sa lugar. Ilang sandali pa, dumating ang Interpol dahil ang biktima ay ang presidente ng isang international bank. Ang bangkong ito ay lihim na naglalaban ng pera para sa pinakamalaking arms group sa mundo. Matagal na itong minamanmana ni Captain Jack ng Interpol. Pagdating ni Jack sa pinangyarihan ng krimen, ipinasok niya ang 2 straw sa mga butas ng bala upang suriin ang direksyon ng mga putok. Sa paghahambing, napag-alaman niyang magkaiba ang pinanggalingan ng mga bala. Ang isa ay mula sa hotel kung saan naroon ang assassin, at ang isa ay mula sa rooftop kung saan nakapwesto ang tunay na killer. Mas malinaw ang tanaw mula sa rooftop at mas madali itong takasan, kaya doon niya natukoy ang tunay na pinanggalingan ng ikalawang putok. Habang iniimbestigahan ang lugar, inalis nila ang mga tubig na naiwan sa lupa at nakuha ang bakas ng paa. Lumabas sa pagsusuri na may bahagi ng metal ang talampakan ng sapatos. Napansin ni Jack na may kaparehong bakas na nakita sa isang kaso noong nakaraang taon, kung saan muntik na niyang mahuli ang suspect. Dahil dito, nagtungo sila sa airport at sinuri ang lalo na sa security kung saan kailangang magtanggal ng sapatos. Sa huli, natukoy rin nila ang tunay na killer.